Sa video na to, isasalang natin ang iQOO Say9 Turbo Plus sa ating extreme gaming test na kung saan maglalaro tayo dito ng 15 high demanding graphics game ng tuloy-tuloy at walang humpay at isasagad natin yung settings sanggada game na to para malaman natin kung ano nga ba talaga yung kayang gawin ng device na to and also ano nga ba talagang kayang gawin ng Dimensity 9300 Plus pagdating sa gaming. At para masagot din natin yung mga tanong na max out settings ba sa lahat ng games, maganda ba yung thermal, kamusta yung battery performance, and also kamusta yung FPS gada game. Yan at iba pang mga tanong ang sasagutin natin sa video na to. Kaya kung interesado ka, tara, simulan na natin. So, quick context lang mga kapare ko, ito ang iQOO Say9 Turbo Plus at meron tong chipset na Dimensity 9300 Plus. At dahil nilabas na ang Dimensity 9400, ito na po ang pumapangalawang pinakamalakas sa chipset pagdating sa MediaTek. Nakakuha lang naman tayo dito ng 2 million to 2.1 million ang Antutu benchmark score. Nakakuha rin tayo dito ng medyo pasadong thermal throttling test natin sa loob ng 1 hour of testing at nakakuha din tayo dito ng maganda at mataas na loop score pagdating sa kanyang wildlife extreme stress test. And then bago tayo magsimula, ito yung mga preparation na ginawa natin. Unang-una, na-record ko yung gaming test natin ng umaga to tanghali. Nasa 29 to 31 degrees Celsius yung temperature. Medyo umuulan ng konti sa labas niyan that time at naka-open po yung ating electric fan pero hindi naka-open yung aircon. Magsisimula din tayo dito ng 100% yung battery natin and then sinet up ko dito yung brightness and also volume ng device ito sa 50%. Ngayon nga sabi ko na sa inyo lahat, tara, simulan na natin. Una ko nilaro dito mga kapare ko is itong solo leveling. Syempre, kagaya ng sinabi ko, ay ma-max out ko lahat ng settings, naka-very high tayo sa graphics in overall and then naka 60 FPS tayo dito. Pagdating naman sa ating monster mode, syempre dapat naka-turn on yan. At pagdating sa gaming, ito yung nakuha nating performance. Naging maganda and also smooth yung gameplay natin dito. Nakakuha tayo dito ng average 60 FPS. Pero may mga pagkakataon na bumababa ito ng 59, 58 and also 55. Ang pinakamababa na nakita ko is 50 kapag medyo marami ng animation na nangyayari at maraming monster. Pero in overall, yung kanyang average FPS is naglalaro ng 58 to 60 FPS. Kaya pagdating dito sa ating solo leveling Arise, wala tayong magiging problema pagdating dito. And after ng 30 plus minutes, nakakuha tayo dito ng 35 to 37 degrees Celsius, which is not bad pagdating sa temperature nato. So walang pahinga-pahinga ulit at ang next nating sinalang dito is itong WUWA. And then syempre dito sinagad din ulit natin yung kanyang settings pagdating sa graphics and also naka 60 FPS settings tayo dyan. At pagdating sa naging performance neto dito mga kapare ko ay quite decent din naman. As usual, responsive and also smooth, maganda yung graphics. Pero pagdating sa frame rate, hindi ganun ka-consistent yung nakukuha natin. May mga pagkakataon kasi na naka 60 FPS tayo dito all the way. As in, matagal ko nalaro na nasa 60 FPS. And then biglang may mga part na bigla na lang siya magpa 45 and also 50 FPS. Usually, hindi to sa part ng iQOO Say9 Turbo. Hindi naman kasi siya nag-thermal throttling at hindi naman ganun nag-init kapare ko yung phone na to. Kaya hindi papasok yung thermal throttling dito. As in, problema talaga to mismo ng WUWA. Dahil hindi na naman din bago yung balita na hindi pa ganun ka-optimize tong game na to. Patunay na dyan, yung iba pa nating phone na nagawa ng extreme gaming test sa game na to, nakita ninyo doon na hindi talaga nagpa-permanent sa 60 FPS itong game na to. Dahil nga, hindi pa ganun ka-optimize. But anyway, decent yung performance niya at the end of the day. And then after yung 30 minutes sa playing time dito sa WUWA, ay nakakuha tayo dito ng 37 to 38 degrees Celsius, which is magandang temperature para dito. Wala ulit pahinga-pahinga, next naman natin sinalang is Genshin Impact. And pagdating dito, syempre, max out settings ulit, naka-highest graphical preset settings and then 60 FPS settings tayo dito. Naka-on din nga pala ulit yung ating monster mode sa lahat ng game. By the way, inopen ko to. At para sa mga nakapanood ng full review natin, alam na ninyo yung naging performance ng device ito pagdating sa ating Genshin Impact. Solid average and also permanent FPS niya is 60 FPS. Pero may mga pagkakataon pa rin na bumababa yung FPS niya sa 50, 59, or 58, or sometimes bumapalo pa siya ng 49. Pero pitik-pitik lang naman yon or biglaan lang. And then babalik agad sa 60. Kaya yung naging average FPS natin dito is 60. And then bigyan ko nga rin pala ng credits yung graphics talaga na itong game. Maganda talaga mga kapare ko, lalo na sa display na itong phone na to. By the way, habang nagte-testing nga pala tayo dito ng mismong gaming test natin, naka UHD or 1260p yung ating resolution display dito. Para makita talaga natin kung ano yung kaya niyang gawin pagdating sa gaming and also battery niya. Kaya mamaya makikita natin yon. Anyway, after ng 30 minutes, ito yung nakuha nating temperature sa Genshin Impact. Nakakuha tayo ng decent temperature na 38 to 39 degree Celsius. So walang pahinga-pahinga, next naman nating sinalang dito, most requested game ninyo, Mirror 4. So pagdating dito, max out settings lang ulit, naka highest graphical settings tayo dito, and also yung frame rate natin is ganun din. At ang nakuha natin dito is 40
65 FPS. Usually sa lahat ng phone na na-testing ko sa gaming test, hindi ako nakakita na pumalo to ng 60 FPS. Pwede bang pa-explain yung reason kung bakit? Comment naman ng reason dyan sa comment section. Hindi ko kasi alam kung hanggang 45 FPS lang ba talaga to or hindi ko siya nasiset ng tama. But anyway, pagdating sa game na to, wala tayong magiging problema dahil playable na playable naman kahit ng 45 FPS lang. And then after natin maglaro, nakakuha lang tayo dito ng 34 to 35 degree Celsius. Next naman natin nilaro is itong Zenless Zone Zero. Sinagad ko lang ulit yung kanyang graphics quality and then syempre naka 60 FPS preset settings tayo dito. At pagdating sa naging performance ito dito, quite decent din. Same ng mga naunang game. Okay na okay yung FPS natin. Nakakuha tayo dito ng maintaining 60 FPS. Pero may mga pagkakataon na bumababa to ng 59 and 58. Pero usually nangyayari naman talaga yun lalo na kapag medyo maraming monster. And also kapag mayroong mga transition combo attacks, bumababa siya ng 58. Pero yeah, maintaining FPS niya is 60 all the way. Pagdating naman sa temperature na nakuha natin dito, nakakuha tayo ng 35 to 37 degrees Celsius front and back. Walang pahinga-pahinga. Next ko naman sinalang na game dito is Punishing Grey Raven. Nakaset up ulit sa pinaka-max out na settings, ultra lahat yan mga kaparekoy. At pagdating sa naging gameplay natin dito, decent din yung nakuha nating performance dahil nakakuha tayo dito ng average 60 FPS all the way mga kaparekoy. Wala tayong naging problema dito, all smooth, all snappy, and higit sa lahat, consistent yung kanyang 60 FPS which is isa sa pinaka-nagustuhan ko. Yun yung overall experience ko pagdating sa performance ng device na to. But anyway, pagdating sa temperature niya, nakakuha lang tayo dito ng 33 to 34 degree Celsius. Next naman natin sinalang dito ay mga MOBA games. Unahin na natin dito mga kaparekoy itong ating HOK. Sinet up ko sa max FPS and then ultra resolution and then nakaset sa 6 yung kanyang graphics quality. At pagdating sa naging performance ng device na to dito, wala tayong magiging problema. Okay na okay yung performance niya, decent 120 FPS pero may mga pagkakataong bumababa to ng 118 and 115 but papitik-pitik lang naman. Yung pinaka naging overall and average FPS niya dito is 120 FPS. And all the way mga kaparekoy, wala tayong magiging problema pagdating sa HOK. And after ng one round na paglalaro, ang nakuha nating temperature dito is 35 to 36 degree Celsius. Walang pahinga-pahinga at ang next ating sinalang dito ay itong wall drift. Syempre, max out settings ulit tayo. Naka 120 FPS settings and then naka-high lang yung graphics natin dahil yun yung condition para magamit yung 120 FPS. At pagdating sa naging performance ng device ito dito, wala din tayong naging problema. Same ng HOK, nakakuha tayo dito ng permanent 120 FPS. At same lang din ng HOK, may mga pagkakataon na pumipitik-pitik yung pagbaba niya ng 180 and 115 depende kapag may clash and also maraming animation sa screen which is pretty normal lang naman. At pagdating sa temperature neto, after ng one game mga kaparekoy, nakakuha lang tayo dito ng 35 to 36 degrees Celsius. So walang pahinga-pahinga ulit. Next naman natin sinalang dito mga kaparekoy is itong MLBB. Meron na tayo ditong ultra graphics pero as of now, wala pa po tayo ditong ultra FPS settings. So support na to, yung problem is nasa game side so kinakailangan na lang nating antayin sa MLBB na i-optimize yung settings na to or yung option na to para sa mga Dimensity 9300 plus chipset. But pagdating sa performance nito, permanent naman tayo sa 60 FPS. Wala din namang problema, smooth enough, maganda and also crispy din yung display dahil nga ultra graphics. Ang endpoint nito, in overall, wala tayong magiging problema pagdating sa MLBB dahil playable naman to at smooth ang 60 FPS. And then after ng one round ng MLBB, nakakuha tayo dito ng 30 to 33 degree Celsius. Ngayon, walang pahinga-pahinga, ipasok naman natin ang mga shooting games. At unahin nating laruin dito mga kaparekoy ang Warzone Mobile. So dito mga kaparekoy, pagdating sa graphic settings niya, naka very low lang tayo dito dahil ito lang yung pinaka-supported mismo ng game. Ibig sabihin, hindi pa rin po ganun ka-optimize talaga itong Dimensity 9300 plus pagdating sa game na to. Pero pagdating naman sa FPS, naka-uncap settings tayo dyan, talagang graphics lang talaga yung naiba. Pero pagdating sa naging performance ng device na to dito sa game na to, nagkaroon tayo dito ng decent 120 and 90 FPS. Pabago-bago. At dito rin sa game na to mga kaparekoy ko talaga nakita na nagkaroon tayo ng thermal throttling. Bigla kasi bumagsak yung FPS natin from 90 and 120 to 60 FPS. Talaga nag-stay siya sa part na yan. At confirm na nagta-thermal throttling talaga to dahil kapag nag-check ako ng temperature once na bumaba yung FPS niya, mapapansin nyo dito na from 39 to 40, bigla siyang bababa talaga ng 38 to 37. So take note lang mga kaparekoy, baka kasi isipin yung masama yung feature na thermal throttling. Usually, helpful naman yung feature na yan. Mechanism kasi to ng device natin na kapag na-reach niya yung certain performance or temperature dun sa mismong CPU natin para ma-manage yung temperature ng phone mo at makapagbigay ito ng consistent na performance. Kaya automatic kapag na-reach natin yung limit na sinet nila dito, bababa talaga at bababa yung performance natin dahil mechanism to ng phone natin para magkaroon ng cooldown. Pero at the same time, kapag nakuha niya kapare ko yung
certain temperature na okay na siya, babalik naman sa dati yung kanyang performance. Kaya babalik na ulit yung FPS. And then kapag na-reach ulit natin yung part na yun, bababa ulit siya. So yun yung kinakailangan nyo tandaan pagdating sa thermal throttling. Anyway, pagdating sa temperature na nakuha natin dito sa game na to, nakakuha tayo dito kapare ko ng 39 to 40 degree Celsius. Anyway, bago tayo magpatuloy, after ng 4 hours and 6 minutes mga kapare ko ng paglalaro, battery check muna tayo. May natitira pa tayo ditong 24% pagdating sa ating battery juice. So check natin mamaya kung makunat nga ba talaga to. Next naman nating sinalang dito is itong PUBG Mobile. So naka-extreme settings tayo dito pagdating sa FPS, and then naka-setup naman sa HDR pagdating sa graphics. At pagdating sa naging performance ito dito, unlike sa Warzone Mobile, decent and consistent yung kanyang 60 FPS. Hindi ito bumaba at wala tayong nakuha ditong thermal throttling. So yung pinaka main reason lang naman kung bakit talaga nagkaroon tayo ng thermal throttling sa Warzone Mobile dahil hindi pa nga ganun ka-optimize po yung game na yon. Dahil mula sa mga previous extreme gaming test ko, hindi ko nakita na naging consistent yung FPS niya pagdating dito. As in nagpe-permanent to 90 or kaya 60 FPS man lang, hindi yun nangyayari. Talagang nagkakaroon siya ng jump and jump talaga. But anyway, pagdating dito sa PUBG, just I said, wala tayong problema dito, smooth enough and also okay din yung FPS na nakuha natin. And then after ng 1 round, ito yung pinakamatagal na laro ko by the way, ay nakakuha tayo dito kapare ko ng 33 to 34 degree Celsius. So after nyan, walang pahinga ganyan, sinalang naman natin kapare ko itong ating Firelight 84. So dito mga kapare ko, naka-max out settings ulit tayo, which is yung pinaka-supported sa device natin, naka-high FPS and then naka-extreme settings. At pagdating sa naging gaming performance natin dito, ay okay naman. Yun nga lang, nasa 40 FPS lang tayo dito. Ito lang kasi yung pinaka-supported mismo ng game. So hindi to problema ng phone natin, sadyang ito lang talaga yung kaya nilang ibigay pagdating sa frame rate settings. Pero pagdating naman dito, quite useful naman and also okay naman yung gameplay natin. Yun nga lang, 40 FPS is 40 FPS talaga. Pero nag-result naman yan ng mababang temperature dahil nakakuha lang tayo dito ng 33 to 34 degrees Celsius, which is not bad. And then after nyan, next ko naman sinalang dito mga kapare ko is itong CODM. At pagdating dito, naka-ultra frame rate settings tayo dito and then medium graphical settings. At pagdating sa naging performance ito dito, pagdating sa MP mode, wala tayong magiging problema. Smooth all the way, okay na okay yung kanyang FPS, 120 FPS yan, permanent and maintain na maintain. Pero kung gusto nyo i-setup yung graphics quality niya sa ultra, pwede naman, pero magiging 90 FPS na lang yung supported settings na to. Pagdating naman sa VR mode ng CODM, hindi ko lang napakita dito yung clip, pero dun sa ating previous gaming test before, okay na okay naman yung nakuha natin. 90 FPS and then maganda rin po yung gyroscope dahil naka-linear motor to or hardware gyroscope. Anyway, after ng 2 rounds sa paglalaro, ay nakakuha lang tayo dito ng 30 to 33 degree Celsius. And then yung pang 15 game naman natin dito mga kapare ko is itong ating Car X3. So dito, minax out ko na lang lahat mga kapare ko yung kanyang settings dahil number system to. So minax out ko lahat, naka 6 and naka 7 yan, sagad na sagad. And then syempre, no limit tayo pagdating sa FPS. At pagdating sa naging gameplay natin dito, usually nagulat talaga ako. Kahit na alam ko na talagang malakas naman tong chipset na to. Nakakuha kasi tayo dito ng 60 FPS maintain mga kapare ko all the way. Pero hindi pa rin mawawala yung papitik-pitik na pagbaba niya ng 45 to 48 FPS. Pero hindi naman siya nagbi-maintain doon. Bumabalik din agad. At yung reason kung bakit nabigla ako sa FPS na nakuha natin dito, kilala kasi ang Car X3 na hindi ganun ka-optimize pagdating sa mga MediaTek chipsets. Kaya kahit na ganun kalakas yung performance or capability ng chipset na to, inaasahan ko na hindi magiging permanent 60 FPS yung makukuha natin dito. Pero yeah, malupit yung ginawa nila dahil sa tingin ko, medyo nagiging optimized itong game na to. And after ng ilang minutong pag-iikot-ikot dito, ito yung nakuha nating temperature. Nakuha na tayo ng 35 to 37 degrees Celsius. And just I said, ito yung pinaka-last game natin. Natapos na rin yung gaming test natin at ang natirang battery juice sa mismong battery natin is 6% mga kapare ko after ng tuloy-tuloy na paglalaro sa loob ng 5 hours and 21 minutes mga kapare ko. Talagang nakita natin, confirm na makuna talaga at matibay yung battery na ginamit nila dito. Kasi take note, tuloy-tuloy po tayo naglalaro and also naka-max out lahat yung settings at naka-activate din yung monster mode ng device na to. Pero syempre, hindi natin pwede ikaila na malaki yung battery na ginamit nila dito dahil nga naka 6,400 mAh. But yung performance nito para sa akin, efficient na pagdating sa kanyang battery. In terms naman sa kanyang gaming performance, nakita naman natin mga kapare ko na magandang nakuha nating thermal. Consistent na hindi umangat mga kapare ko sa 40 degrees Celsius. Take note, wala po tayong aircon habang nagtitesting na ito. Talagang electric fan lang na nakatutok sa akin mismo. Which is hindi naman ganun makaka-apekto pagdating sa room temperature natin. Pero based sa testing na ginawa ko, hindi ko rin naman talaga maikakaila na meron talagang mga game na hindi pa ganun ka-optimize na nag-cause talaga ng thermal throttling sa device na to. At yung iba naman, hindi ganun ka-permanent yung kanyang FPS, pabago-bago,
which is minsan 45, minsan 60. Nakita nyo naman si mismong full gaming test natin. Nga pala special mention, baka hanapin nyo kasi dito yung Bloodstrike sa gaming test. Hindi din natin siya nalaro dito dahil nilalabas yung game. At hindi ko matapos-tapos din yung pagda-download ng mga resources na needed dun sa mismong game. So I think bag to ng mismong game. Kaya tingnan lang natin sa susunod ko ano yung magiging update nila about dito. But yeah, sa overall result na nakuha ko dito and also experience ko sa device na to, masasabi ko talaga na hindi lang pang camera yung device na to dahil okay na okay din talaga siya pagdating sa gaming. Masasabi kong complete package ito kung ako yung tatanungin ninyo. Kaya kung binabalak nyong bilhin to mga kapare ko pagdating sa kanyang gaming performance, ako na nagsasabi, hindi siya bad deal para dito. So okay na okay siya. Talagang merong mga game na lang talaga na need ng optimization. But anyway, yeah, maraming salamat sa panonood. This is your boy, pare ko Stevie and Tips. Once again, kita-kita ulit tayo sa next video at kung meron kayong mga tanong, pag-usapan natin sa comment section. Kaya i-comment nyo na yan. Yun lang. Peace!